ang pinag-uusapan na nila yung mga 2028 election. Baka hindi nyo alam, ang Vice Presidente ay parte ng gobyerno na dapat nakakatulong sa mamamayang Pilipino, no? Sa pagpapaunlad at muling pagbangon ng Pilipinas. Pero, ang nasa utak nila, 2028 election, napakaaga. Napakaaga. Di ba? Ngayon, nasa na tayo? Eto, may sinasabi si Topacio. Dito po, si Topacio, may sinasabi si Panelo, no? Patungkol daw po dito kay Ramil Madriaga, mga kababayan. Impeachment proceedings ng House Committee. Nindigan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nababahala sa nakatakdang pagtestigo ni Ramil Madriaga. Oo lang, ha? Pero sobra-sobra yung pag-aano nila, pag susulat nila or whatever, pag-request nila na ipahinto, Sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa April 14, paliwanag ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ng Vice Presidente sa isinampang perjury case laban kay Madriaga. Walang basihan ang mga inaasahang pahayag nito sa Kamara. Yun naman pala, wala naman palang basihan. Hayaan nyo para mapahiya si Ramil Madriaga. Pero halatang takot na takot kayo kay Ramil Madriaga Ako, ganun din ang gagawin ko. Manuel Rimas, ng Bulgaria, Europe. Ganun din ang gagawin ko. May sinasabi ka sa akin, Sinisiraan mo ko, Ganito sinasabi mo sa akin. Sige, magharap tayo nang maipahiya kita. Pero sa kanila, iba ho. Mga pagpapakita ng takot yung pinapakita nila. Laban sa pangalawang Pangulo, kaya kumpiyansa silang mapapabulaanan ang mga aligasyon nito. Para sa amin, as counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga, we don't mind because we know that whatever he says are lies. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively prove that he's. Sira, Attorney, alam nyo ba na mas lalakas kayo kapag kayong naipaintindi nyo sa mamamayang Pilipino? Lahat ng yan. Kasi ngayon wala na ang hina nyo na Kasi ngayon wala nang naniniwala sa inyo Ang proper forum para sa inyo ay yung ipaliwanag sa mamamayang Pilipino. Yan, yung mga social media, yung mga ginagawang pagla-live ng Vice Presidente. Proper forum ninyo yon. Pagka tama, maganda ang inyong depensa, nako, panigurado kakampihan kayo ng mamamayang Pilipino. Di ba? Pag kinampihan kayo ng mamamayang Pilipino, nalaman na talagang pinupolitika lang kayo, baka pati kami sumama dyan sa mga pamautog-mautog ninyo Kaso wala. Puro nongga lang po. Proper forum. No, doon sa Senado namin ipapaliwanag yan. Kasi doon yung impeachment court. Pero ito po yung mga pinapakita nila. Pagharang na matuloy yung impeachment court. Hindi po ba? Kawawa yung mga DDS talaga dito. Fraud. So, we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala. Binigyang diin ni Attorney Panelo Jr. na bagamat itinuturing Madaming naniniwala iiwas ninyo. ng House Justice Committee si Madriaga bilang isang mahalagang testigo. Tinawag nila itong weakest link sa impeachment laban kay VP Duterte. Sige. Sabihin na natin, yan na yung weakest link, si Madriaga. Paano yung isa? Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Paano yun? Mukhang doon, sabit na sabit talaga kayo. The analogy that I like to use is he's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara.
makikita, malalaman natin bukas yan. Ano? Dahil ako, panigurado ako, si Madriaga haharap. Sa kabila nito, bilang counsel sa perjury complaint laban kay Madriaga, binigyang diin ni Atty. Panelo Jr. na anumang ihayag ng testigo sa pagdinig ng Kamara ay makatutulong pa sa kanilang panig upang mas mapatibay ang kaso laban dito. Totoo lang ha. Kung magpro-provide siya ng additional Parang yung anak ni Panelo, parang si Panelo lang din, ano? Parang ano tawag doon? Parang bulagaan lang din eh, oh. details Pagka kayo naniwala sa akin, sige, ano kayo. Pero parang pang-uuto lang din ang ginagawa, no? sa House Justice Committee, talagang gagamitin namin yun against him. Kasi kumpiyansa kami na kahit anong sabihin niya, kasinungalingan. So lalong madidiin siya pagka nag-test. Sigurado iharap nyo si Vice Presidente bukas aabangan namin yan. Testify siya sa House Justice Committee. Oy, kayo ang bad ninyo. Bakit nyo sinasabing ibang ulo ang gusto ni Baste Duterte? Sa inyo ko lang nakita yan, ano? Wala ko sinasabing ganyan, ha? Ba? Sabi ni Baste Duterte, ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto daw nila. No, wala ko sinasabing ibang ulo ang gusto ni Baste Duterte. Wala ko sinasabi ratbo ng Pangulo. Ay, sa akin ba? Hindi, baka lang yun. Kasi di ba Barbie? Nagbigay siya ng additional details. Samantala, muli itinanggi ng kampo ni VP Sara ang mga ulat na may banta sa seguridad ni Madriaga na nagmumula sa kanilang panig. Ayon sa abogado, nais nilang manatiling ligtas si Madriaga upang maipagpatuloy ang pagtestigo nito sa Tignan mo, tapos bukas wala itong mga ito. No? Bukas, abogado lang papalabas ito. O baka hindi din pumunta. Sasabihin niya mga yan, wala sa konstitusyon ang ganito, ganyan, ganyan. Yan na naman po ang idadahilan. Tapos ang gagawin nila, magpapa-press conference. Nakakapagod. Itong mga ito. Paulit-ulit na ganon. Paulit-ulit na dinedenggo yung mga DDSO, mga kababayan. Anyway, matulog na kayo ng maaga. Ano, bakit? Sabi ko sa inyo, maaga tayong nakalive bukas. Alas 9 pa lang, 1 oras bago mag-umpisa yung hearing, naka-live na tayo. Okay? Sige. Hanggang sa muli ho, mga kababayan. God bless po sa ating lahat.